Hello. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Kamusta po kayo ngayong maulan na Sunday? Ayan. Pangalan po ng bagyo ngayon ay Ramil PH. Ang pangalan ko po ay Ramil. Ayan. Pero nandito pa rin po tayo in the goodness of God, di ba po? Tayo po tayong lahat, tapos batiin po muna natin yung mga kapatid natin before we sing all our praises to our Lord God. Blessed Sunday to everyone. Let's all sing praise to our Lord. To the Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand, and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Yes, we sing praises to you. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Yes, He is. God is strong. Forever God is with us, forever and ever. Sing praises from the rising of the sun. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Let's all sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us, forever. And then sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever. Forever. Yes, Lord God. Sing for you forever. We see that your grace is enough for us, Panginoon. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people. Remember your children, remember your promise, oh God. As we sing, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord. Great is your love and justice, God.
You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. And we sing, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. See, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember us, Lord. So remember your children, and remember your promise, oh God. Your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. And we say, your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Lord, we sing, your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Yes, Lord. Yes, we bring you praises, Panginoon, that your grace is enough for us. There's nothing like you, Panginoon. We long to honor you. We long to praise you, Lord God. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is in you, Lord. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness, Lord. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. I trust in you, Lord. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, you are Lord of all, Jesus. Darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace.
for me came. My anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Say Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yes, He is Lord of all. He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him pass. Since in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Yes, Lord, we bring your praises and all the highest honor, Panginoon. Only in you that we found love, we found peace and righteousness. But God, thank you for saving us, Jesus. We're giving you all the praises, Panginoon. In Jesus' name we pray. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat at please make yourself comfortable. Relax lang tayo at yung balikat natin, huwag natin i-stiff. Relax, di ba? Pag relax, nakaganyan. Oh, mayroon akong mga nakitang mga bagong faces at pwede ba nating batiin yung mga kahit second first and second timer na kasama natin ngayon? Second timer, praise God. Yung mga first timer o third timer, pwede rin. Ayun, praise God. Welcome po kayo lahat. Ganon din sa ating mga kasama nasa online. Welcome po sa inyo at we bless you. And all of us here, we bless all of you. Let us pray first. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po'y nagpupuri sa iyo dahil kayo po ay mabuti sa amin. Yes, Lord. We praise you sa iyong kabutihan sa amin sa pang-araw-araw, Lord. Ganon din sa aming paghahanap buhay. Ganon din po kung saan man kami, kahit nasa bahay lang, we pray, Lord, and we give thanks sa iyo dahil sa iyong paggabay sa amin. Sa hapong ito ay pinagtatiwala namin sa pamagitan ng banal na Espiritu na kayo po ang manguna sa amin. Yes, Lord. Sa bawat isa, nabigyan niyo po kami ng katalinuhan na maunawa namin ang iyong mga salita. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. So yung pag-aaralan natin ngayon ay tungkol po sa pangalan ng church natin. Sinong nakakalam doon sa pangalan ng church natin? New creation in Christ. So,
Yun yung pag-aaralan natin. Bakit new creation in Christ yung napili nating pangalan? Anong verse? Wow. Praise God. 2 Corinthians 5:17. So, yan lang yung verse na yan, yung team natin. Hindi na natin pahabain. Basta focus tayo sa 2 Corinthians 5:17 para anong purpose? Maalala natin yung message. Diba? Praise God. So, yan. Yung dulo niyan, nakita ko, sumobra ng C. Ano ba yung nasa dulo? Kasi, new creation in Christ, pero mayroong dulo na C. Yun, church. So, ano ibig sabihin ng church? Church. Body of Christ. Tatagalugin ko na lang ang what is meaning of church. Ang church is kalipunan o grupo ng mga tao na inilikas mula sa makasala ng sanlibutan, sanctified, na sila po ay tumanggap ng mga aral sa Biblia na bigay ng mga apostol na namumuhay sa kabanalan hanggang sa pagbabalik ni Kristo. So, yan yung definition ng church. Nakuha nyo? Okay, praise God. So, yan tayo. Iniligas, meaning to say, sanctified, we are separated from the world. We are in the world, but we are not of the world. Wow. Okay, so, ito yan. Dalawa yan. Basahin ko sa Tagalog, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Praise God. Bago na raw. So bago tayo magpatuloy, mayroon tayong video. Yan. Pwede nating yan. Pwede mo nating pakinggan. Night, thunder roared and lightning flashed across the dark sky. High in a tree, an eagle's nest shook in the wild wind. A tiny baby eagle lost its balance and fell, tumbling helplessly to the ground. The next morning, a kind farmer found the little bird shivering in the wet grass. Feeling pity, he gently picked it up and decided to care for it. The farmer placed the baby eagle in his chicken coop, where hens and chicks lived safely. The baby eagle grew up scratching the ground, pecking at seeds, and sleeping beside the chickens. He never looked at the sky because he believed he was just like the others, born to stay on the ground. Years passed, the eagle became strong and majestic, but his mind still thought like a chicken. One day, a wise old man visited the farm. To his surprise, he saw the powerful eagle walking among chickens. "He's not an eagle anymore," the farmer replied. "I raised him with chickens. He thinks he's one of them. He has never even tried to fly." The old man shook his head. No matter where an eagle is raised, it is always an eagle. He walked over to the bird and said gently, "You are not a chicken. Look at your strong wings, your sharp eyes, your powerful body. You were born to soar in the heavens." The eagle looked confused. "But I can't fly. I'm just a chicken." The old man lifted the eagle to a small hill. Tried to fly, he encouraged and released him. The eagle flapped but quickly dropped back down and ran to the chickens. "See," said the farmer, "he's a chicken now." But the old man didn't give up. The next day, he took the eagle to the roof of the farmhouse. "Trust your wings," he said firmly. Once again, the eagle tried, but only glided down to the ground.
On the third day, the old man carried the eagle to the top of a high mountain, far away from the farm. The golden sun was rising, painting the sky in brilliant orange and gold. "Look," said the old man, pointing to the horizon. "The heavens are your true home, not the chicken coop." For the first time, the eagle looked up. The vast, endless sky awakened something deep inside his heart, a longing he had never felt before. "I'm scared," whispered the eagle. "Every eagle is scared on its first flight," said the old man kindly. "But you cannot let fear stop you from your destiny." Lifting him high, the old man said, "Remember who you are." The eagle spread his wings. This time, he didn't think about falling. He thought about soaring. The wind lifted him higher and higher, until the farm below became a tiny dot. "I can fly," he cried. "I am an eagle." From that day on, the eagle soared through valleys and mountains, discovering the strength and vision hidden within him. Yet, he sometimes returned to visit the farmer and the chickens. "Thank you for raising me," he told the farmer, "but I had to discover who I truly am." The eagle's story teaches us that it doesn't matter where we come from or how we were raised. What matters is recognizing our true nature and having the courage to live it. Many people are like that eagle. They have great power within, yet live like chickens because they believe they are ordinary. But inside, they were always meant to soar. Praise God. So lahat tayo ay eagles. No longer chicken, right? Amen. Kaso lang yung chicken, maraming klase. May malaking chicken, may maliit. Baka gusto natin malaking chicken, parang eagle na rin. But still, they are chicken, right? O patuloy. We can take up that topic about that different kind of chicken. Okay? So, alam niyo ba yung kanta na, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength," di ba? "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles," di ba? "They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Jesus Christ is coming your way. So, let's start. Ay, pwedeng ano. Ayan. So sabi ko sa inyo, isa lang yung reference natin. So, let's start. Ang sabi diyan, number 1, if any man be in Christ, ano ba yung if any man? It's a new position and relationship. Not religion, not tradition, not an organization. The praise in Christ is the key. Di ba? Kasi kung sabihin natin, hindi kasi marami kami eh. Sometimes, tinitingnan ng tao, marami kami eh. Kami tama. Maraming sumusunod sa amin, kaming tama. Marami kaming pera, kaming tama. No. The key is Christ. Ang lahat, pag sinabing, if any man, if any, so ibig sabihin nun lahat na kay Kristo, di ba? Walang tinatangi, walang pinipili doon. If any, kung na kay Kristo ka, ang sabi doon, makikita natin that He is a new creature. Ang sabi diyan sa number 2, He is a new creature. A new nature,
not just a new start. Makikita natin that the Greek word for creature or creation is kinesis, meaning something that has been created afresh or made new from nothing. So kung yung kanina, kung tayo na ay eagle, it doesn't mean na tayo ay magiging ibang variety na chicken. Lalaki lang tayo. Kung native chicken, natural yan, maliit yun. Maliit ang native chicken. Doon sa probinsya ay nag-raise po ako ng iba-ibang breed ng during pandemic yon ng manok. Meron akong native chicken, meron akong Rhode Island, meron kaming white leghorn na nangingitlog, meron kaming mga malalaking, anong tawag, nalimutan ko, Basilan chicken. So iba-ibang klaseng chicken, pero chicken pa rin yun. Ang sinabi nito is, hindi siya improve. Hindi siya naging crossbreed para pinalaki, para mag-improve. It's a different creature. Bago. Pag sinabing bago, kung yung kotse ay Ford, ay hindi siya improve lang na Ford na, let's say, Everest. Hindi siya lifted lang yung, ano niya, di ba, yung spring nila sa ilalim, tinataas nila, tapos nilo-lowered yung gulong. Hindi ganon. Pag sinabing Ford siya, ano pag bago na siya, ay pwedeng Toyota na. Oh. So, iba na yon. Hindi siya improve. Ganon yung ibig sabihin ng new creature dito sa, sinabi dito sa verse na to. Kinesis, meaning something new. Ephesians 4:24, ang sabi diyan, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Maniniwala ba kayo dyan? Put on daw the new man, bago, created in righteousness, in God's image, in righteousness, and true holiness. Holy, banal. New man, yan yung sinabi sa 4:24. Okay? So ano yung sa number 3? Ang sabi diyan, all things are passed away. Ibig sabihin, the end of the old life, when you are saved, your old spiritual condition, your guilt, shame, sin, nature, and separation from God is now gone. Okay? So ano-ano yon? Your old identity. Ano yung old identity natin? As a sinner. Ang sabi diyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who knew no sin to be sin for us, so that in him, in Christ, will become the righteousness of God. So the same chapter yan, chapter 5 pa rin yan. But we talk only 17, but kukuha tayo ng mga references doon sa chapter 5. Imagine that, kung Tagalogin natin yan, si Jesus Christ, na hindi niya alam kung ano yung kasalanan, wala siyang kasalanan, ginawa siyang as if siya ay nagkasala. Upang sa ganon, pag nagkasala, alam natin ano yung gagawin sa nagkasala, parusahan. Siya ay pinako sa krus. As if siya ang nagkasala. Upang sa tayo ay ang righteousness niya, ang kanyang katuwiran, hindi katwiran, katwiran is reason, katuwiran is righteousness. His righteousness would be imputed upon us. Ibig sabihin, mapasa atin. Ang tingin ngayon sa atin ng Ama, tayo ay righteous. We can receive the blessings from God because of the finished work of Christ. Dahil ang kaparusahan sa krus ay inako na ni Kristo doon sa Kalbaryo, di ba? So, God
already taken away our sins. Binayaran na niya upang sa ganon tayo ay bigyan niya ng biyaya. And He will accept us because of Jesus' righteousness. Not of our own righteousness, because our own righteousness is just like a filthy rags, sabi dun sa Isaiah. Kahit yung pinakamagaling natin na gawa sa mata ng Diyos yan ay filthy rags. Maruming basahan lamang. Okay? So number 3, anong sabi doon? All things are passed away. So, yung dati, ano yung mga dati natin? The end of our old life. When you are saved, your old spiritual condition, our guilt, shame, sin, nature, and separation from God is gone. So, ano yon? Your old identity as a sinner. Tapos na tayo dyan, di ba? Then, ito pa. Your past mistakes are forgiven and erased. For I will forgive their wickedness and I will remember these sins no more. Sino nagsabi niyan? Si God the Father. Yung past mistakes natin are already forgiven. Pag sinabing I will remember their sins no more, maalala pa ba ng Lord yun? Wow. So, ibig sabihin as if hindi tayo nagkasala. Sometimes, pag binabasa kong verse na to, kasi tayo, we have the memory, di ba? Hindi ka tayo naniniwala eh. Mayroon pa tayong doubt. Ito ba yun, Lord? Na malilimutan mo? Thou art all-knowing. Alam niya lahat eh. Yung thoughts natin ay alam niya. Pero sinabi nito, yung lahat naming kasalanan, hindi na niya maalala. Ibig sabihin nun, if the accuser, who's the accuser? Satan, di ba? Sabi niya, nakatayo yan, pero yan nung Lunes, ganito, uminit ulo niyan eh. No, alam namin, sabi ni Jesus Christ, alam ko naman na uminit ulo niyan, but he repented and it's already forgiven. Hindi ko na naalala yon. Ano ang sinasabi mo? Parang ganyan, di ba? Pag nalilimutan di ba? Ganon tayo. So, hindi na naalala ng Lord yun. Bakit? Bayad na yan lahat. Praise the Lord. Hallelujah. So, mayroon akong nakalimutan explain yung old bondage of sin. Sabi dyan, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Dati, pag sinabing you are slave to sin, hindi ako nakadala ng koral Naalala ko yun Pag nandun sa, gagawa sana ako ng illustration. Imagine nyo na lang, doon sa isang presinto, pag sinabing slave to sin, tayo, di ba, we are slave to sin before. So, kailangan ng isang savior, isang tao para ma-save tayo. Slave Yun yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Siya yung savior. Kaya tawag natin sa kanya savior. Now, ang sabi nito, we has been set free from sin and have become slave to what? To righteousness. Ngayon, nilipat ka na. Pero slave ka pa rin. Pero slave to righteousness. Ngayon, isipin nyo to. Just logic Kung tayo ay kailangan natin ng Savior para maalis tayo dun sa sitwasyon na tayo ay alipin sa kasalanan. Ngayong nandun na tayo sa bilang alipin to righteousness, alipin sa katuwiran, sino yung makakaalis sa atin? Wala na. Kasi yung kalaban natin, si Satan, ang sabi doon, Jesus came to destroy the works of the devil. Di ba? O di na niya tayo maaagaw dahil yung kalaban ay talunan na siya. If you are a slave,
Katulad nung dati, if we have no Savior, we are merciful, di ba? We are, anong tawag doon? We are on God's mercy. Kailangan natin ang miserable, ang tawag doon. Now, pag nandun na tayo sa being slave to righteousness, wala na makakagaw sa atin yan. You are forever a slave of Jesus Christ to righteousness. So yan yung ibig sabihin ng slave to righteousness. And then, the last one, matatapos na tayo. Mayroon pa tayong Romans 6:6 pala. Ang sabi diyan, for we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away, with that we should no longer be slaves to sin. Kaya yung dati nating pagkatao ay naipako na kasama ni Kristo. Kasi lahat ng namatay, siyempre pag sinabing patay, hindi na siya, they have no more power. Upang sa ganon, our new life ay makikita kasi patay na yung dati. Yan yung ibig sabihin ng water baptism, di ba? Kaya tayo tinutubog para yung dati nating pagkatao is a symbol na siya po ay nailibing na, namatay na. Kaya pag litaw natin, tayo ay bagong nilalang. That's the water baptism, yun yung symbol niya. And then, ito yung number 4, anong sabi? Behold, all things are new. Wow. A brand new life and purpose. The word behold means look, tingnan nyo, or see clearly. Anong sabi ni Paul? He wants us to recognize this miracle. Everything now is different. Ano yung mga bago? Ito. A new heart and a new spirit. Anong sabi dyan sa verse na yan? Wow. Praise God. Ang sabi dyan sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. I will take the stony heart away from you and change it with a new spirit, di ba? New heart and a new spirit. Yan yung pangako sa atin. So, bago na. Pag sinabing bagong espiritu, ano yung dating espiritu natin? Wala na, bago na eh. Iba pa yung Holy Spirit. Kasi pag sinabi yan, new sa atin yan eh. Nung binasa ko, small s yan. I will give you a new spirit. So, espiritu natin yan. Yung dating espiritu na patay, na hindi receptive doon sa salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig dati dahil patay yung espiritu natin eh. Pero ngayon, nakikinig na tayo dahil may signal na. Di ba? Praise God. Ano pa? A new relationship with God the Father. It's not religion. Actually, hindi ito, pag sinabing religion kasi, ano yung definition ng religion? Religion is man's way to reach God. But Christianity is God's way to reach man. Kasi kung tayo, we always fall short to God's glory. Kahit anong gagawin natin, yung pinakamagaling nating gagawin, ay baliwala yan sa Lord. We need the saving grace of our Lord Jesus Christ. Kaya siya pumunta dito to reach out man. Yan yung kaibahan ng religion and Christianity. And also we have a new power. Ito palagi kong, kasi yan yung weakness ko din dati. Lahat naman tayo nandun yung fear, di ba? Sabi diyan sa 2 Timothy 1:7, for God did not give you a spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Kasi, sabi, hindi naman ako binigyan ng Lord ng fear eh. Kaya,
nandito ako sa harapan nyo. Dati kasi, pag bagong Christian ako, dapat nandun ako sa likod eh. Kasi, yung ministry ko before ay, ako yung nag-operate ng yung mga equalizer, yung mga mixer. Saan nakaupo yan? Nandun sa likod. O yan yung ministry ko nung una, pagdating ko sa CCC. Kaya komportable na ako doon eh. Pero nung nilagay ako sa Lord na member of the pastoral team ay siyempre nandun yung fear. Pero sabi nga, the Lord did not give us spirit of fear. I'm doing this for God's glory. Hindi naman ako pumunta dito para mamumuliti ka sa inyo eh. To ask for your favor or acceptance. I just proclaim to you the word of God. Kaya ba't ako matatakot? I'm not here for myself. I'm here for God's glory. Yun. Kaya we have a new power. And we have a new purpose. Kaya sabi niyan sa verse 15, namatay siya para sa atin upang sa ganon, yung buhay naman natin in exchange ay ating gugugol natin para sa Kanya. So we have a new purpose. Our new purpose now is to live for Christ. Kaya sabi, di ba? Whether we eat or drink, what shall we do? We shall do it for the glory of God. Imagine that. Kahit yung pang-inom ng tubig daw eh, we should do it for the glory of God. So ano pa? Mayroon pa akong we have a new destiny. Alam na natin what is John 3:16, di ba? John 3:16 is, John 10:10 is, the thief comes to kill, to steal, and to destroy. But Jesus came that we might have abundant life and have it to the full, di ba? Praise God. Kaya, tandaan lang natin palagi yan eh. Ang gusto ng Lord sa atin ay mayroon tayong abundant life. Hindi mediocre life. Sabi ng iba, ikaw puro blessing ah. Puro ka blessing. Meron akong kasamang pastor when I went to Saudi. Ikaw puro blessing yung nasa bibig mo. Sabi ko, nabubuhay lang naman ako sa blessing ng Lord eh. Without God's blessing, wala. I'm nothing. Kaya sabi ko, I always trust on God's blessing. Kasi kung wala kang blessing, ano yon? What's the opposite of blessing? Wala mang neutral dyan eh. It's a curse. Kaya, pinabayaan ko lang siya. Kasi, ang sabi nila, parang prosperity gospel. In the Lord want us prosperous, di ba? John 10:10. Pero yung message ko, galing sa Lord yan eh, hindi naman sa akin yan eh. Lalo na yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ayaw nila pakinggan yun eh. Hindi ko lang banggitin kung sino. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Di ba ang sabi doon? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, He made Himself poor, so that through His poverty you might become rich. Hindi naman ako nang sabi niyan eh. Nakasulat sa Bible yan. So sa akin, Lord, kung anong gusto mo para sa akin, I receive. Ayaw ko naman maging hypocrite na even though gusto payaw-ayaw pa rin eh. Alam naman ng Lord yan eh. Yes, Lord, ang gusto ko, Lord, kung ano yung gusto mo para sa akin, Lord, I receive and I give thanks to you. Dapat ganun yung attitude natin. Okay, so ano pa? Malapit na. A new mission. Pag i-diretso natin yan, sa verses 18 to 20, makikita natin yan that God entrusted us the ministry of reconciliation. Unang-una, dapat makipag-ayos muna tayo sa Kanya. After that, He will entrust us that ministry of reconciliation. Ano ba yon? Tayo, bilang mga ambassadors, representative tayo, and we bring the gospel. Pag sinabing gospel, ano yan? Good news to all nations. Kaya yan yung bagong mission natin. A new hope.
Sino nakakaalam nito? Wow. We have a new hope that in all things God works together for what? For our good. Ang sabi doon, for those who love God. But sometimes, we fall short sa pag-ibig natin sa Lord. But one thing for sure, God love us. Di ba? We love Him because He first loved us. It's not because of our love to Him, but because of His love towards us. Kaya ang sabi noon, to those that in all things, God works together for good. To those who love God, kahit bagsak tayo doon, to those who are called according to His good purpose. Kaya lahat tayo ay tinawag, di ba? So lahat tayo mayroong mission. Hindi lang naman tayo hanggang dito lang. I know na mayroon tayong kanya-kanyang mission din sa buhay na gagawin ng Panginoon sa atin. Akala ko nga, Lord, kontento na ako doon sa being a member of pastoral team. Tapos, tatrabaho ako dati sa Meralco. Okay na sa akin, Lord. Parang ano na ako, yun yung comfort zone ko. But then, hindi eh. Inimpress sa akin, dadalhin kitang missionary doon sa ibang bansa. Hindi naman wala akong naririnig dyan eh. Pero mayroong impression sa akin sa loob. Siyempre, nagre-resist ako okay na sa akin dito, Lord eh. But then, gumawa siya ng paraan, yung nagka-ondoy, tingnan mo, wala lahat, di ba? Yung kotse ko, lumutang, bagong bili lang yun. Tapos, yung tinitirhan namin ay lumubog hanggang, kasi bungalow type, halos kisame na. Sabi ko, isang iglap lang kayang alisin ng Lord yan eh. Kaya sabi ko, Lord, sa'yo naman lahat to eh. Kaya by the time, sige Lord, surrender ko na sa'yo. At kahit saan mo ko dalhin ay papayag po ako. So yun, yung to cut the story short ay dinala ako sa Saudi. At nakapagtrabaho ako doon sa Saudi Electric bilang project engineer. So, doon sa church na inatinan ko rin, may dinalhan sa akin ng Lord na church. Ay ginawa kong member ng pastoral team. Kasi alam nila alam nung pastor doon, ang pangalan ng church is Jules. Jesus Our Lord and Savior Church. Kaya naging membro ako doon. And then, meron akong maalala yung kaopisina ko na nagtatrabaho din sa Saudi Electric bilang contractual siya. Na-hire ako doon bilang regular eh. Sabi ko sa kanya, kaya-kaya ng Lord na maging regular ka rin. Kasama ko siya sa project, ang lalayo. Minsan, nagdadrive kami ng 5 hours. Isang diretso yan Iba pa yung pabalik, 5 hours papuntang project. Sisiran ko siya. Mga testimony. Hanggang sa, sabi ko, sige, we pray na maging regular ka. Kaya ng Lord yan. Kasi nung mag-apply ako sa Meralco before, sabi ko, ginawa nga akong diretso ng Lord na regular eh. Hindi na ako duman ng promi. Sa'yo, kayang-kaya ng Lord yan. So, ang mga Muslim kasi, magpipray yan ng umaga, tanghali, saka sa hapon. Kami, habang nagpipray sila, pray din kami doon sa kutsi. So, nakita niya, naging regular siya sa kanyang trabaho. So, nakita niya, gumagalaw ang Lord. Kaya ngayon, hanggang ngayon ay siya ay nasa Saudi pa. Ako, pinawi na, tapos na yung contract ko. At siya ay member na ng pastoral team doon ngayon. Nag-start mo na siya ng leader, ng deacon, ganon. Hanggang sa elder. Hanggang ngayon, nakita ko, na siya. Meron na siyang, anong tawag dyan? Ordination. So, he's already a pastor. Kaya sabi ko, meron talagang purpose ang Lord. Isa lang naman naalala ko na nadala ko sa Panginoon doon. Even though I preach every Sunday, di ko alam kung sino yung mga tumanggap. Pero meron akong isang naalala na
Hindi ko malimutan, isa na siyang pastor doon. So, yan yung, sabi nga, that in all things God works together for our good, di ba? You have now a new direction. Yan. Yan yung pinaka-importante mga kapatid. Bakit? Kasi sabi diyan, for it is God who works in you both to will and to act according to His good purpose. Kaya alam natin that the Lord will impress to you kung ano yung kalooban niya para sa inyo, para sa atin. Hindi yung napipilitan lang tayo. Ay, hindi pang napipilitan tayo, paano sabi nun? He works in you both to will. Ibig sabihin nun, magugustuhan mo ang kanyang kalooban at siya rin ang bibigay sa iyo ng kalakasan upang maisagawa yung layunin niya. Is good purpose. Nakalagay good purpose. So now, we became God's new creation, His kingdom family. So yan yung 2 Corinthians 5:17. Okay? So, bilang pangwakas, final words, yan. The new creation happens in the Spirit. Kasi pag sinabing tinanggap natin ang Panginoon, anong nabago sa atin? Spirito. Kasi kung tinanggap natin ang Panginoon ngayon, bibigyan tayo ng bagong spirito. Pero yung katawan natin, pagtanggap natin kung medyo chubby tayo, chubby ka pa rin. Tapos yung soul natin, ang soul kasi it composed of mind, will, and emotion. Kung mahina ka sa math, medyo pag tinanggap mo ang Lord, medyo mahina pa rin yan. Di ba? Unless bigyan ka ng Lord ng later on, we know na may kapangyarihan ang Lord, di ba? Pero kailangan nating i-work out yun. So, ang unang-una, yung spirito natin ay bago na. Niniwala ba kayo doon? So, lahat tayo na tumanggap ng sa Panginoon ay may bagong espiritu na. And the Holy Spirit is also with us. The Spirit become righteous, holy, and identical to Jesus. O basahin natin yung Ephesians 4:24. And put on the new self, created to be like in true righteousness and holiness. Like God, no? Diba? Kaya ibig sabihin nun, our new self is now just like Jesus. Sino yung nakakalam doon sa 1 John chapter 4 verse 17? Diba? Ang nandun sa dulo doon, as He is, so are we in this world. Sino yung as He is? Si Jesus yan. So are we in this world. Yan yung ibig sabihin nun. Kung ano yung Espiritu ni Jesus Christ, because the Holy Spirit is with Him, ganon din sa atin. The Holy Spirit is with us. So kapareho tayo ng holiness. Kapareho tayo ng righteousness because our righteousness is not from ourselves, but from Jesus Christ. Minsan kasi nagkakaproblema tayo din sa righteousness eh. Akala natin, ang iba, akala nila yung gawa nila ay yun yung makapagligtas sa kanila. Yes, we need to do the righteousness. Pero dalawang klase yung righteousness na yan eh. The one righteousness is Romans 5:17. Yan yung sabi doon na by one man's offense, death reigned to that one man. Much more, those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness. So Romans 5:17, yung nabanggit doon is gift of righteousness. Yan yung imputed righteousness na binigay sa atin ni Jesus Christ dahil sa ginawa niya sa cross. We can connect that to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Binigay niya sa atin ang kanyang katuwiran so that God the Father would accept us. That's the gift of righteousness. Kaya sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom, God and His righteousness. His righteousness.
Pag sinabing our righteousness, atin yun. So, mayroon din tayong righteousness. The other righteousness is what? The practical righteousness. Iba tayo nagbibigay. Di ba? Nagbibigay tayo sa offering. Pumupunta tayo dito. It's a righteousness. That's our practical righteousness. Offering natin sa Lord. That's practical righteousness. Is pag sinabi mo sa isang tao, sige, you will be well, sabi di ba sa James? Pero hindi ka naman binigyan. Nangangailangan eh. So, it's a kind of righteousness. Pero iba yung gift of righteousness and the practical righteousness. Huwag natin balik-balik ta rin yan. Or else, magkakaproblema po tayo. Okay? So, ang sabi nito, however, the body, soul are not changed immediately. Paano ba yon? Yung soul natin, paano mabago yan? Romans 12:2. So, anong sabi sa Romans 12:2? Anong sabi sa Romans 12:2? Yan yung sa verse, 12:1 yun. Pero sa 12:2. Yun. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect. O kailangan natin mag-aral. Sabi, mahirap eh. We have now the Holy Spirit eh. Kaya tayo, nakaka-memorize tayo ng verse. Bakit? Papaalala ng Holy Spirit yan eh. Kaya pag prepare ako ng message, pag i-google mo yan, hindi yan, madaling lalabas yan, pero iba yun eh. Iba yung rema. Pag nangungusap sa iyo ang Holy Spirit eh. Pag nagme-message ako, pag titingin ako dyan sa Google or AI na yan, hindi ako makagawa ng message. Kahit madami ko lang ginagawa, hindi tinatanggap ng Espiritu ko eh. Kaya tumatagal eh. Kaya last minute, Lord, ano bang gusto mo? Hindi eh. Kailangan gusto niya is customize. Hindi yung ready-made. Ayaw niya ng copy-paste eh. Gusto ng Lord sa iyo is nagrema. Yung talagang nandun sa puso mo, nangungusap siya, and you could speak that with conviction. Yan yung gusto ng Lord when we share the Word of God. So, let's pray. Salamat sa Lord. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ay nangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Pinupuri po namin kayo at ang aming layunin lamang ay magbigay ng luwalhati sa iyo kahit na anong ginagawa namin, Lord. As you said, whether we eat or drink, do it for the glory of God. We praise you, Father God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat, Brother Rafi, sa iyong magandang mensahe. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Ang isang mensahe tungkol sa mga ikapu at mga handog ay binibigyan diin na ito ay isang gawa ng pagsamba at pag-ibig sa Diyos. Hindi isang mabibigat na obligasyon. Ito ay tungkol sa pagbabalik kung ano ang nararapat sa Kanya. Ang pagbibigay ay masaya. Ang pagbibigay ng masayang at kusang loob ay susi dahil ang Diyos ay nagmamahal sa isang masayang nagbibigay. At ang isang mapagbigay na espiritu ay isang paraan upang mapalago ang espiritual, hindi mabawasan ang mga pagpapala ng isang tao. Sa 2 Corinthians 9:7,
Ang sabi, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya niya sa kanyang puso. Hindi dahil sa pagkadismaya o sa pilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayahing nagbibigay. Sa Matthew 6:33 naman, ang sabi, ngunit ang una niyong hanapin ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga ito ay idadagdag sa inyo. Ang Diyos mismo ang nangusap at nang anyayahan sa atin na subukin siya na kapag tayo'y tapat sa ating pagbibigay, bubuksan niya ang langit upang ipagkaloob ang kanyang saganang biyaya. Ang ika po ay tanda ng ating katapatan at pagsunod. Samantalang ang handog ay pagpapahayag ng ating pagmamahal at pasasalamat. Hindi tinitignan ng Diyos ang halaga, kundi ang puso sa likod ng pagbibigay. Kaya mga kapatid, kapag tayo'y nagbibigay, gawin natin itong may kagalakan, pananampalataya at pag-asa, dahil ang ating pagbibigay ay pagtanim sa kaharian ng Diyos. Sa bawat binhing itinatanim natin, siya ay tapat na nagbibigay ng ani, hindi lang sa ating bulsa, kundi sa ating mga buhay, pamilya at kaluluwa. Tayo po dumako sa ating mga panalangin. O Diyos, salamat sa pagpapakita sa amin kung ano ang pagiging bukas palad. Inaamin namin, minsan madali para sa amin ang magtuon sa mga bagay na walang kwenta. Ngunit ngayon sumusuko kami sa iyong kalooban at nagtitiwala sa iyo ng buong buo. Baguhin ang paraan ng pag-iisip namin at bigyan niyo po kami na mapagbigay na puso. Ipaalam sa amin ang mga mapagkukunan na meron kami at kung paano namin magagamit ang mga ito para maglingkod sa iba. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng isang buhay na nagpapala sa iba gaya na saganang pagpapala ninyo sa amin. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ba ay na-bless sa ating mga mensahe sa araw na ito? Okay. So, ito pong nakaraang linggo ay isang blessed week sa atin. Na-receive po ba natin yung ating mga prayer requests sa Panginoon? Okay. Umunti ah. Okay. Sige. Basta ang pangako ng Panginoon, siya ay nagbigay sa atin ng buhay at buhay na masagana. Hindi lang buhay. Buhay na buhay tayo. Pero sabi nga ng ating message kanina, apart from God's blessing, ordinary ang buhay natin. Kaya tanggapin natin mga kapatid. Let's pray. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo at pagkalooban ng biyaya. Lingapin kayo ng Diyos at naway mapuspos ng kapayapaan, kagalakan at pag-asang umaapaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, tayo po tayong lahat para magbigay ng ating pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. So give thanks to our Lord through our praises. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Yes, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Yes, we praise you, Lord. From the rise to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Yes, we sing praises to you, Lord. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yes. Lifting up everything to you, Lord God.